Ang karugtong ng nakaraan, habang nasa restaurant ang ating bida at ang babae. Hindi sinasadyang dumating doon ang nakakakilala sa babaeng si Vivian na tila kabisado ang lugar sa restaurant, na kung saan nakapwesto ang dalawa. At hindi nito nagustuhan ang kanyang nadatnan doon. Oh my God, ano na naman ba ang sitwasyon ngayon? Kailangan mong magpaliwanag ng kaunti, Vivian. Bahagyang inis nitong sabi, hindi agad makasagot ang babae na parang nabigla pa sa pagdating doon ng lalaki. Sana man lang ay tinawagan mo ako, at hindi ako nakapaniwala na may nakilala kang ganitong klase ng tao. Mapanuri na sabi ng lalaki, pero tinignan lang ito ng ating bida. Alam ba ito ng iyong ama? Agad nawala ang pagkagulat ng babae. Nainis ito sa lalaki dahil hindi nito nagustuhan ang pang-iinsulto nito sa ating bida. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi mo. Bakit nakakainis ba ang mga sinabi ko? Well, sige pasensya na. Kapag ang isang prinsesa na naninirahan sa panahong ito maaaring makaramdam ito ng pagkasira, kaya dapat ay nakahanda akong humingi ng tawad. Lalong nainis ang babae sa sinabi nito, teka, pipitsugin Asyano, tapos ka na bang kumain? At pwede bang umalis ka na ngayon din sa lugar na ito? Ano ba yan pag-uugali mo? Bahagyang sigaw ng babae. Bakit ganyan ang mga titig mo sa akin? Huwag mong sabihin na kayong dalawa ba ay nagde-date, hindi sumagot ang babae, at muling nagsalita ang lalaki. Nga pala, may magandang party ngayong gabi, at gusto kitang imbitahan. Pero, dahil sa suot mo ngayon ay, sino ang mga pupunta? At anong klaseng party ito? Gulat na sagot ng babae. Hold on, hindi namin tatanggapin ito, bobo ka ba? Or at sino ka na isang Asyano na tulad mo ay makialam sa usaping ito? Bakit wala kang kaingat-ingat sa pagsasalita tungkol sa kung ano ang kayang-kaya ko gawin? Bahagyang sigaw ng lalaki, haha. Sige nga pwede mo bang sabihin sa akin, bulong ng ating bida, saan ba gaganapin ang maruming party na iyon? Naiinis talaga ako sa pangungutya niya ngayon, bulong nito. Anong sabi mo, isang maruming party? Parang napahiya ang lalaki, samantala sa Korea sa lore office. Habang nakaharap sa laptop si Do Do-hee at si team leader Yu. Wow, ano ang mga ito si CEO Jang Tae-san, ganun pala siya kagaling magpiano, oh. At sino naman ang babaeng ito? Siya ba ang matalik niyang kaibigan? Kainis. Alam kong hindi dapat ito ganito. Hindi naman siya ang girlfriend ni CEO, di ba? Hindi totoo yan. At sa tingin ko mayroon nangyari sa pagitan nila sa Hong Kong. Nang matapos panoorin ang video, ay agad pumunta sa comment section at nagbasa ito. At lalo lang nainis ang babae. Ito ay nagpapahiwatig na ang halaga ng hitsura ay hindi maiiwasan, maging ang individual ay lalaki o babae. At hindi ko yun gusto. Samantala sa Paris, sa isang channel boutique habang nakaupo ang ating bida at nag-aantay sa babae habang ito ay magsusukat ng gown ay kausap naman nito si Mr. Robert sa cellphone. Oh boss, kumpleto na ang paghanda, totoo ba yun? Ongoing na po ang clearance sale sa Carrefour, hawakan mo lang ng katamtaman, sandali lang Robert. Sa party bukas, dapat ay perfect ang lahat, huwag kang mag-alala nakakuha kami ng pinakamahusay na mga eksperto. Thank you Robert, walang problema Mr. President. Kung meron kang anumang mga isyo, tawagan mo ako kaagad. Sige, tatawagan na lang kita ulit mamaya. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok sa isipang ng ating bida ang nangyari sa restaurant at ang lalaki, tungkol sa usapan ng mga Asyano walang ugat. Malapit siyang kamag-anak ng Vice President ng Carrefour, bulong nito, wow bagay na bagay po talaga sa inyo, mas lalo po kayong gumanda, napatingin ang ating bida, mas perfect ka pa sa mga fashion models namin. Napahanga naman ang ating bida nang makita ang babae, lumabas ang kagandahan at kaseksihan nito, okay ka lang ba, ngumiti ito at, excellent, you look great, thank you. Miss pakihanda na rin yun suit ko, dear client. Hinihintay ko sabihin mo iyan. Samantala, sa US, Carrefour, bigkas ng lalaki mula sa nakatanaw sa glass wall. Ang pinakamalaking multinational na kumpanya sa mundo pagkatapos ng Walmart at Tesco. Marcel Dropoy, kailangan mo lumuha para sa anak mo. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa boss, isang sumisikat na bituin sa Wall Street, at isang genius sa investment.
Iyan ang kasalukuyan description ni Robert, lahat kayo ay dapat mag-ingat dahil siya ang boss ko. Samantala, kinagabihan, sa St. Paul de Vence. Darating ba si Vivian? Well, kahit sa school sikat si Vivian pati ang Pride Nua diba? At kahit ang family name niya ay nakakabilib. Gabriel mukhang seryoso ka yata ngayon, at ano naman ang maganda sa pagiging apo ng nawasak ng royal family? At ano naman ang masama doon, hindi mo ba alam na tuwing naglalakad si Vivian ay kasama rin niya ang mga personal niyang bodyguards? Ang lalaking iyon, kahit ang dad ni Vivian ay mayroon kastilyo. At totoo, isa siyang dakilang maharlika, isang maharlikang pamilya. Bulong ng lalaki, sa di kalayuan ni Gabriel narinig nito nagkwekwento ang babaeng nakapanood ng video ng ating bida sa YouTube. Ngunit sino ang lalaking iyon? Napakagwapo niya, oo. Nga, para sa isang Asyano, matangkad siya at maganda ang pangangatawan, baka isa siyang atleta, hindi ba siya mukhang fashion model? Well, siguro nga, kanina pa napipikon ang lalaking si Gabriel sa kapupuri sa ating bida napansin ito ng kanyang kaibigan na tila sesabog na ito sa galit, maya-maya ay may bumati naman sa babae, oh, Lily Kletch. I don't think so, bigla sumingit ang lalaking kaibigan ni Gabriel, sa tingin ko mukha siyang mabahong Asyano, at baka hindi siya pumunta dito, parang napahiya naman ang babae, baka nga, malabo siguro mata ko, bakit bigla mong naikwento ang tungkol sa lalaking yun nang hindi ka naman sigurado sabi ng lalaking kausap nito, oy, Gabriel matagal na kitang hindi nakikita buti naman ngayon ay nagkita na tayong muli. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon, Miss Ellie, I'm glad it's close to Provence. Nga pala, may ipapakilala ako sa'yo. Ang babaeng katabi ko dito ay napili bilang guest performer ng Vienna Philharmonic Orchestra. Siya'y isang pianista, ang kanyang pangalan ay Isla Duncan. Oh. Isla, maganda ang iyong reputasyon, isang karangalan na makilala ka ng personal. Salamat sa pag-invite mo sa akin, bahagyan yuko ng babae at hindi na ito umimik pa. Tinignan naman ito ng lalaki, maya-maya ay tinawag ang assistant nito, Lily, gabayan mo silang dalawa dito. Bigla naman may tumawag sa lalaki, Gabriel, lumapit ang lalaki at, oh Giselle, ikaw pala long time no see, galing ako sa Paris, di ba ang ganda ng villa, Kletch, tawag nito sa kaibigan. Ingatan mo mahal kong kaibigan, mahina uminom si Giselle sa alak kaya tubig na lang ang ibigay mo, teka. Ano pang pinagsasabi mo dyan? Haha, ikinagagalak kitang makilala. Giselle, maya-maya naman ng konti ay, nagtanong ang lalaki sa kaibigan, sa tingin mo nandito na lahat? Well, siguro, maya-maya ay may biglang dumating na sasakyan, umilo ito at may malakas na busina, napatingin naman lahat na naroon, ano bang tunog yun? Agad pumarada ang isang magarang sasakyan, wow, ano yun? Pero ito ay isang, Bugatti, totoo nga, Gabriel, sino nga ba ulit yun inimbitahan mo? Oh no, agad bumaba ang paa ng nasa sasakyang, oh no, nagulat na bigkas ng lalaki, bahagya naglakad ang babae sa napaka-elegante nitong suot na gown at hindi makapaniwala si Gabriel. Vivian, hindi, muling tinawag ito, Vivian. Gabriel, thanks for inviting me, halika Vivian. Sabi ng lalaki na sinisipat ang nasa likod ng babae. Thanks for inviting us, Mr. Gabriel, nakangiting sabi ng ating bida. Hindi, ikaw ay, agad inilahad ng ating bida ang kanyang kamay, hayaan mo ako na formal na batiin ka. Ako nga pala si Daniel Jiang, ako si Dropoy, kinakabahan sabi nito, inabot nito ang kamay, Gabriel Dropoy, bahagya pinisil ng ating bida ang kamay nito, na ikinagulat ng lalaki dahil sa sakit na naramdaman, nako, sobrang lakas ang ginamit ko. Pasensya na, suntukin mo ako kung galit ka, bulong ng ating bida. Gigil at inis na pinagdikit ang ngipin ng lalaki. Ang buwisit na punk na ito, Aray, parang kinakagat ako ng aso ngayon. Sa simpleng pakikipagkamay ay lumalagotok ang buto ng mga daliri nito. Aray ko po, mahinang daing nito, maya-maya ay binitiwan na ito. At natanong nito ang isang isla, napakaganda ng tanawin dito. Iyon ba? Kuta iyon ng isang isla, ang tawag dyan ay Monte Cristo. Ako nga pala si Rico Macron, ikinagagalak kitang makilala Rico.
Sa di kalayuan ay lumuluha ang lalaking si Gabriel at hawak ang kamay at namimilipit ito sa sakit ng mga daliri. Sa sobrang sakit nito ito ay hindi ko inaasahan. Rico, huwag mo sanang mamasamain, maari ko bang malaman kung magkano ang halaga ng villa na ito? Excuse me, nasa 10 million euros ba ang halaga nito? Ngayon ang exchange rate, iyon ay nasa 15 billion won, at kung marami ako, dapat ay bibili na lang ako ng mansion mas magandang yun bilhin, ha? Ganoon ba? Ano ba ang ginagawa ng dalawa dyan? Ako ang pangunahing karakter ng parte na ito. Bulong ni Gabriel, sinulyapan ito ng ating bida at ang lakas ng loob mo kumilos ng walang kahihiyan sa presensya na isang taong maihahalin tulad sa pagbabalik ng isang alamat, Return of Legend. Maya-maya ay may tumawag sa ating bida, Daniel. O Ayla, I see, akala ko iyon na ang huli nating pagkikita mabuti at nagkita tayo dito. Nakakatuwa naman makita kang muli. Oh my God, hindi ko inaasahan na tatakbo ulit ako sa Second Coming of Beethoven sa lugar na ito. Hahaha, itigil mo na nga iyan. Ano, The Second Coming of Beethoven? Nakababaliw ang video mo sa YouTube ngayon, at sinasabi nila lahat na si Daniel ang pangalawang kaming na Beethoven. Napakamot ang ating bida sa kanyang ulo. Oh my, hindi ko deserve ang ganyan papuri. Hahaha, ano ba yan sinasabi mo? Kahapon ay nagkakagulo ang master na nagtipon-tipon sa province. Pinagalitan pa nila ako na hindi kita maabot. Sabi ng babae, gulat na gulat naman ang Gabriel sa naririnig nito. Ale, siya ang taong tinutukoy ko, siya ang dakilang pianist na nabanggit ko kahapon. Para siyan si Beethoven na nagkatawang tao. Oh my God, totoo ba? The Second Coming of Beethoven? No way, siya ba talaga ang main character sa YouTube video na yon? Ha, pero parehas lang kayo, totoo ba ito? Ikaw ba talaga ang genius pianist kahapon? Haha, hindi ko sasabihin na genius ako. Pero mayroon lang akong kaunting skill dito at doon. Gusto kong marinig at makita ang makalangit na sonata para sa akin sarili. Gusto kong subukan tumugtog sa isang ensemble gamit ang aking violin. Naghahanda ako ng party para bukas together with Vivian. Maari kayong sumama kung may oras kayo. Talaga, Daniel, pwede din ba akong pumunta? Of course, Miss Ayla. Wow, gusto ko din maimbitahan. Sa sobrang sama ng loob ko nakatulog ako sa pakikinig ng sonata kahapon. Hindi naman nagugustuhan ni Gabriel na sa ating bida ang nakasentro ang party. Ang lalaking ito ay talaga nakakuha ng aking huling lakas na kakagigil. Hello there, my name is Andre Bergesen, and this is my girlfriend, Isabel Chanel. Hindi nga, siya ba talaga ang global fashion company na Chanel? Bulong nito, nice to meet you, my name is Daniel Jiang. Mukhang tama ako, muling bulong nito. Nako, sis Isabel, ang tagal na rin. Oh my, ikaw nga ba yan, Vivian? Agad nag-appear ang dalawang babae. Nagulat naman ang dalawang lalaki. Hindi ko yata pinangarap na makita kita dito. Ano ba ang negosyong meron ng isang taong ganito kataas ang katayuan at naligaw dito? Pero Vivian, anong relasyon mo doon sa lalaking iyon? Ah, napanood mo ba yung video? Siya ay ang pianist na lumabas kasama ko sa video na iyon. Hindi ako tanga. Sinasabi ko sa type ng lalaking iyon, ano mo siya, Vivian? Haha, itong babaeng ito, hindi siya madaling makaget over, ha. Si Daniel ay, my beloved boyfriend. Gulat na gulat si Gabriel kasama ng kanyang kaibigan sa narinig, maging ang ating bida, Vivian, sabi nito. Pero dahil ayaw mapahiya ang babae ay hindi na ito tumanggi pa. Oh, of course, bahagya nagpalakpakan ang mga nasa paligid nila. Nako, bagay kayong magkasama, couple goals, napaka-perfect match nila. Ano, maya-maya ay humakbang ang ating bida papunta sa isang babae. Eileen, kung pwede maari ko bang mahiram ang violin mo sandali? Ha? Ang aking violin, tutugtog sana ako ng piano sonata na, Heavenly Joy, na aking ginawa kahapon. Sa violin mo sana. Ano? Oh my God, nabiglan sagot ng babae na hindi makapaniwala. At sa gabing ito, maganda ang kabilugan ng buwan, at inumpisahan ko na ang pagtugtog ng violin, at naaga ko ang lahat ng spotlight mula sa party ni Gabriel, at pumailanglan ang tunog ng violin. Hoy, mga walang isip na zombie, mga bastos, party ko ito. Dapat panaginip lang ng lahat ng ito, umiiyak na sabi ni Gabriel. Kinabukasan, sa liwanag ng langit, sa isang cruise ship, nakababaliw ito, taga-Korea ka ba? What the hell? Sa tingin ko bakit hindi na lang yate kundi cruise? Kahapon sinira ang party ko.
So, tinatrato mo ba ako na parang scarecrow ngayon? At sino ba sa mundo ang lalaking ito, hinding-hindi kita mapapatawad? Lilipulin kita, nang gigigil na sabi ni Gabriel. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito sa bulsa ng kanyang suot. Agad naman itong sinagot, hello si Gabriel ito. Biglang sumigaw at galit na galit sa kabilang linya. Hoy, ikaw, na nagulat at agad inilayo ang cellphone sa tenga nito. Ano na naman sa mundo ang pinasok mo ha, dad, ano ka ba, naglakas loob ka bang guluhin ang pamilyang Valles, nawala ka na rin ba sa sarili mo ha? Galit na sabi ng nasa kabilang linya, hindi, dad, ang totoo kasi, tumahimik ka, dahil sa'yo palagi kang wala. Pati CEO ng kumpanya ay napalitan na, umuwi ka na ngayon din, at isa pa, hindi ka muna attend ng kahit anong party hanggat hindi nakaka-graduate, naintindihan mo ba? Wala kang kwenta, punk, agad na bitiwan ni Gabriel ang cellphone dahil sa sinabi ng kanyang ama, ito, ay isang bangungot, matuling lumipas ang mga oras, habang nasa biyahe muli ang ating bida at Vivian, parang fairy tale lang talaga, at sobrang nagustuhan ko Daniel, ayos lang sana ako kung na-freeze lang ang oras ngayon, maya-maya ay nagulat ang ating bida, nakita nito ang daan ay puno ng fog agad nagtaka ito, bakit bigla nagkaroon ng fog? Agad kumalat ang fog at umitim ito na naglikha para dumilim sa daanan, nakita rin ito ng babae nagulat ito at kinabahan. Pero bakit parang ang fog materialized lang na galing kung saan, at parang ginawa lang, nagtatakang sabi ng ating bida. Maya-maya ay may narinig itong kakaibang ingay, na parang alam na ng babae ang kahulugan, tumingin ito sa labas at, assassin, assassin, gulat na tanong ng ating bida, sa palagay ko ito ang isang mainam at tumpak na layunin ng gustong pumatay, bulong nito. Bumaba ang ating bida sa sasakyan at, susubukan kung alamin ito lalabas muna ako, hindi naman makaimik ang babae at natatakot ito, tumayo ito sa harapan ng sasakyan at lumingon-lingon ito. Unti-unti nang lumalakas ang hangarin ng pagpatay, bulong ulit nito. Kahit na ang mga mercenaryo ng Banyagang Legion ng France na nakaligtas sa larangan ng digmaan sa loob ng higit sa 10 taon ay hindi katugma sa mga assassin. Sila yung tipo ng mga halimaw na makaliligtas sa mga putok ng baril, walang paraan ang simpleng na si Daniel na makakaya niya itong labanan, at tama ba na hayaan ko siya, sambit sa isipan ni Vivian, iba sila sa mga lalaking umatake sa Django City, this time, ito na talaga, at ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan, bulong nito habang nakatayo ito sa gitna ng sasakyan, at hindi rin ako masyadong nag-aalala pagdating sa sarili ko. Mahigpit nitong hinawakan ang bote ng alak, na balak niyang gawin sandata, pero kung si Vivian na hindi alam ang unang bagay sa martial arts ang magiging target, bulong nito, maya-maya ay lumabas ang ugat ng kanyang kamay at bigla binasag nito ang puwete ng hawak na bote ng alak gamit ang kanyang teknik, itinaas nito hanggang dibdib ang basag na bote, wala akong choice kundi gamitin ang martial arts ko dito, bulong nito. Hindi nito namalaya na bumaba ang babae sa sasakyan at hinayla ito sa manggas ng damit, Daniel, agad lumingon ito at nagulat. Pasensya ka na, nang dahil sa akin ay, Vivian manatili ka sa loob, bakit lumabas ka? Ang lalaking ito ang lahat para sa akin, ngumiti ang ating gwapong bida, dito ka lang sa likod ko sa lahat ng oras got it. Huwag na huwag kang aalis sa tabi ko, makakaligtas ka. Kahit anong mangyari, tumingin si Vivian sa ating bida at agad lumuha ang kanyang mga mata. Pumunta ito sa likod ng ating bida, at agad may pinindot ito sa kanyang relo. Samantala, nakakuha na ako ng signal, ano saan? Sa isang Senior Rose Village Winery na malapit dito. Agad nagkagulo sa city kung saan nagkaroon ng signal ang mga bodyguards ng babae, agad pinaandar ang mga sasakyan patungo sa natanggap nilang signal, got it, padapain sila, may traidor sa organisasyon, bulong ng leader ng bodyguards, sabi ko padapain sila, maghintay ka lang ng 10 minuto, muling bulong nito, samantala, lumabas ang mga nakatago sa hamog, nakatakip ito sa mukha at hindi makilala. Hahaha, Bluebird tayo na umuwi, na umaalon nitong boses, unti-unti humakbang ito, ang amin ala ay kailangan ng iyong dugo. Anong sabi niya? Lumuluhang sabi ng babae na natatakot, ala, anong kalokohan pinagsasabi mo, nakatulog na ko sa inyo.
Mapang-asar na sabi ng ating bida, nagulat naman ang babae sa sinabi nito. Bakit may nasabi ba akong katangahan na hindi naman dapat sabihin ulit, bulong ng ating bida. Agad na nagsiungol ang mga lalaki at inalis ang mga takip at lumabas ang mga pangil nito, at agad may inihagis itong armas papunta sa ating bida. Tumama ang armas na matulis na bagay sa bateng basag na hawak ng ating bida. Nagulat naman ang ating bida sa ginawang paghagis ng matulis na bagay. Tinignan ito at ito ang kanilang bullet. Walang sinayang ang mga halimaw, kaagad sumugod ang mga ito, at tumalon at tumabling na parang ninja ito sa ere, para mabilis itong makarating sa harapang ng ating bida at sa babaeng pakay ng mga ito. Makikita ang mga bilis nito. Napatingala ang ating bida dahil nakikita ang mga bilis nila. Sobrang bilis nila. Nakita nito ang mga piraso ng mga bubog ng bote na naipon sa lupa. Okay, kung iyan ang gusto nyo, mga bastard kayo. Agad sinipa ang bubog sa direksyon ng mga sumugod na lalaki. Nagkamali kayo ng ginulong tao, sigaw ng ating bida. Agad tinamaan ito, at sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit nagulat ang ating bida, nang maya-maya ay muli bumangon ito na parang walang nangyari. Ha, ano ba, ang mga punk na yan, maya-maya ay tumalon ang isa. Habang nasa ere ito ay pasugad naman ito kay Vivian. Napatingala naman ito sa taas, ang malahalimaw nitong itsura ay tuwang-tuwa ito at takot naman si Vivian. Biglang naman pinaghahagis ng ating bida ang mga basag na bote sa ere. Tinamaan ito ng malapit na kay Vivian, umungol ito ng tamaan ito, sigaw naman si Vivian sa takot. Tuloy-tuloy ang pagbato ng basag na bote ng ating bida hanggang sa duguan itong bumaksak. Sabi ko, maling tao ang ginulo mo, diba? Habang tuloy pa rin ang pagbato nito ng bote, takot na lumuluha ang babae, Daniel. Hindi nito napansin ang isang lalaki sa puno, nalihim ito tumatawa. Well, ano bang meron tayo dito? Tumingin ang ating bida sa taas na parang may kausap. Ako ba tinutukoy mo? Bigla may narinig itong boses na ang ating bida lang ang nakakarinig. Itinuturing ka ng mga inapo ng ibang mga Diyos bilang kanilang kaaway. Ano? Tanong ng ating bida. Tayo ay naging ganap na kasangkot sa walang katapusan na libong taon digmaan ng mga Diyos. Ano, bakit bigla mong sinasabi lahat ng ito, 1,000 taon ng digmaan ng mga Diyos? Ano ang sinasabi nito? Siya ba, ay isang baliw at sinong kausap niya? Sabi ng lalaking nakatago sa isang puno. Agad sumigot ito, may naamoy akong mga ibang Diyos, ang ba ito ng ahas? Oh, magaling bulong nito. Okay, makukuha mo na ako talaga. Sabi ng ating bida na nakangiti, hahaha, nakukuha mo pa talaga, tumawa ha. Ikaw ang inapo ng tol. Biglang sumigaw ang ating bida at parang naghamon ng away na ikinuyom ang dalawang kamao nito. Ikaw bastard, alam mo sa buong oras na ito ay ginugulo mo ako, inapo ni tol. Sabi ng babae, sinusubukan kong sisihin sa ibang tao, at sa tingin ko masama ito, mula sa kausap ng ating bida. At mula sa puno inilagay ng lalaki ang dalawang daliri sa bibig para sumipol at lumikha iyon ng ingay na pumailanglan ito sa kalangitan. Maya-maya ay bigla may narinig ang ating bida ng mga ungol ng mga ligaw na hayop sa gubat. Sari-saring ungol ito, takot na takot ang babae. Ayoko talaga ng mga ganito. Mula sa dilim makikita ang mga matatalim na mata ng mga ligaw na hayop na handang lamapan ng tao. Lumabas ang ilang hayop, dumanpat ng kapirasong sanga ang ating bida. Dito ka lang sa likod ko, Vivian. Agad nagtago si Vivian sa likod. Daniel, magtiwala ka lang sa akin, habang papalapit ang mga hayop na sanay kumain ng laman ng tao. Samantala, sa di kalayuan, ang mga fog ng assassin, habang naka-telescope ito, unti-unti gumapang ng papalapit ang mga sundalo habang hawak ang mga kanika nilang baril. Dahan-dahan silang kumilos ng papalapit. Habang mga naka-gas masks ito, maya-maya ay may lumapit dito, napatigil ang mga sundalo sa paglalakad, humarap dito ang pinakapinuno nito. Miss, please magpakatatag ka lang, bulong nito.